Ha, makikipagkaibigan din si Bongbong Marcos, baka bigyan din ng project katulad sa Davao at Galawang Adik na naman gagawin ito ni Bongbong Marcos. Parang every time na may kinakausap si Bangag sa ibang president, nasa isip ko hala baka mangungutang na naman to. Nakakatroma kita sa news trilyon ng utang ng Pinas. Tas baka paglugmok sa nasa utang ang Pinas, sabihin niya, kayo na bahala dyan kasi di may kakaila na sobrang daming source of income na pwedeng gawin sa likas na yaman ng Pinas pero di lang nakukuha ng Pinas. Paano gawin? Papakinabangan. Alam mo pala bakit kasi nagpagamit at sariling interes ang nanaig ng una. Tama ng direksyon noon tuloy mo na lang at dapat sana nasa middle income class ng taong bayan. Dapat nasa tax level na tayo ng pag-unlad. Sayang ang 3 taon na pakikipag-away sa China na US interest lang naman. Sana hindi EDCA at marami dito sa atin ngayon kundi mga factory at electronics, parts and automotive or automotive as symbol plant. More FDI means good for our economy. Ngayon more EDCA bad in economy and more US troops inviting trouble in our region. Please sending home. They're not welcome here. Noon ang problema ng presidente sa bansa, corn beef, bulkan na pumotok, giyera sa Marawi, lindol mga adik, etc. Ngayon, presidente na ang problema ng bansa. Pwede mo naman silang maging kaibigan pero ang pag-aari ng Pinas ay di na pwedeng pakialaman. Lahat ng bansa kailangan magpagkalakalan sa kapwa bansa na walang tinatapakan at yun dapat ang tama. Basta bangag ganyan, para kang bata inaaway tapos biglang kaibigan, ganyan din ginagawa kay Sara, gusto niya rin na makatandem ulit, end quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong balita ni Corina Sanchez sa Billionario News Channel. Tungkol ito sa napipintong pagre-resign ni ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin. Wala na, palubog na ang barko ng ICI na ito. ICU namumurong kumalas na rin umano sa dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. matapos ang pagbibitiw ni Babe Singson. Ayon sa source ng politiko, balak nang mag-resign ni Azurin bilang special advisor dahil sa umano'y growing differences with ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Hindi na raw approve kay Azurin ang direksyon ng investigasyon sa flood control scandal. ICU namumurong kumalas na rin umano sa dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. matapos ang pagbibitiw ni Babe Singson. Ayon sa source ng politiko, balak nang mag-resign ni Azurin bilang special advisor dahil sa umano'y growing differences with ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Hindi na raw approve kay Azurin ang direksyon ng investigasyon sa flood control scandal. Okay, so sunod-sunod na sila. Bago itong pag-resign ni dating Secretary Rogelio Babe Singson, isiniwalat na ni Congressman Edgar Erese a month ago na may nakausap siyang commissioner na nagbabalak mag-resign. So, noong una, hindi pinangalanan ni Congressman Edgar Erese. So, ito ngayon, 3 or 4 days ago, nag-announce na naipalam na talaga na effective December 15, magre-resign na si Secretary Babes Singson. So, ibig sabihin, totoo, yung unang sinabi ni Congressman Edgar Erese na mayroong nagbabalak mag-resign. So, anong dahilan ang pagre-resign niya is sinabi lang na health concerns. Kaya lang, may lumalabas na pahayag ni Commissioner or Secretary Singson, according to Congressman Edgar Erese, na why would I risk my family and my health just to solve the problems of Malacanang? So, hindi na nakatiis. Lalo na, dinitalye pa niya yung kawalan ng pondo nitong ICI na ito. Dahil hanggang dyaryo lang daw ang pondo, halos lahat ng volunteers ng ICI kanya-kanyang gamit ng sariling pera. Ano ba yan? O yun, pinatutuhanan ni Mayor Benji Magalong na nung nandun pa siya sa ICI, nakagastos siya around 30,000. So, makita mo, daming problema nitong ICI. Na, kung tutuusin mo, ito naman sana ang pampabawi ng imahe ni Pangulong Marcos. Ito sana ang kanyang baraha
para mapatunayan niya sa publiko na wala siyang itinatago, wala siyang kinalaman. Kasi, sabi ng Malacanang, sabi ng Ticler, magpasalamat na tayo kay Pangulong Marcos dahil siya yung whistleblower. Well, nung mahiya naman kayo, sabi niya sa kanyang sona, medyo maraming natuwa. Isa na ako sa natuwa. Lalo na nung inorganize niya ang ICI at nandyan si Mayor Magalong, nandyan si dating Secretary Dave Singson, dalawang matitino sa pananaw ko itong dalawa. Nakita ko na parang totohanan na ito. Kaya wala. Pakitang tao lang pala. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Nakangiti ngunit hindi totoo. Napakanta tuloy tayo. Magandang bulaklak ang siyang katulad mo. Ngunit paglapit mo ay walang bango. Oh, balat kayo lang pala itong ICI na ito. Dahil wala na eh. Oh, bakit magre-resign itong si General Azurin? Magkaiba ang pananaw nila sa chairman. Ay kung ako si General Azurin at magkaiba ang pananaw namin, siyempre ang masusunod yung chairman. Ako, advisor lang ako, I have to go. So, ano ba? Ito na, pinakamalaking dago. Yung pahayag ni Ombudsman Rimulya na in 1 or 2 months from now, wala nang saysay ang ICI. Dahil ang ombudsman na daw ang mag-take over sa pag-imbestiga. Actually, totoo nga naman eh. You do not need to create an ICI. Kasi, ayan, meron tayong Department of Justice. Mayroon tayong NBI. Nandyan na yung ombudsman. Pwede nang imbestigahan. Kaya, yun nga, pakitang tao ang ICI parang pampapogi na it turns out na lalo silang nasira dahil ito ang lumalabas ang daming kapalpakan sa ICI. Ano yan, walang pundo, tapos hindi live ang hearing, sekreto, tapos wala rin eh. Oh, hanggang recommend lang siya ng recommend sa ombudsman, ang ombudsman pa rin ang gumagalaw. Kaya agree ako, yung sabi ni Ombudsman Rimulya na wala na, tanggalin na yung ICI na yan, ombudsman na lang. So, ano pa? Yung batas, yung bill, na meron nang nakabingbing bill, both houses of Congress, na mag-establish ng independent commission on infrastructure corruption para something like that, na ayaw i-certify na urgent ng Pangulong Marcos. Ibig sabihin, hindi siya interesado ng komisyon na may kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi siya tutuhanan nga habulin ng mga hanggang ICI lang siya na ngayon gusto niya nang ipatigil through Ombudsman Rimulya. Natin ang reaction, opinion, itong post ni Dr. Tony Liachon. Sabi niya, the report from Philippine Center on Investigative Journalism or PCIJ named House Majority Floor Leader Sandro Marcos and former Speaker Martin Romualdez as pork barrel kings. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said it will use the said report to investigate Marcos and Romualdez. Bakit naghintay pa ng report ng PCIJ? Ay, nako. Anyway, ito. Basahin natin ang article. Rimulya vows to follow evidence after PCIJ report on Sandro Marcos. Ito, ang article ng ABS-CBN News. Ombudsman Jesus Rimulya has vowed to follow the evidence after PCIJ tag Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos and Leyte 1st District Martin Romualdez as pork barrel kings in a November report. From 2023 to 2025, the PCIJ found that nearly 1.2 trillion in allocable funds, which it called the new form of pork barrel, went to President Ferdinand Marcos' son, Sandro, and cousin Romualdez, a former House Speaker. Specifically, the investigative outlet said the younger Marcos was allotted 15.8 billion, while Romualdez had 14.4 billion for the past 3 years. Follow the evidence. Where the evidence lead us, we'll have to go. Hindi na kami mamimili niyan. Where the evidence lead us, we will go there. We will bring it to the proper forum. Yan po ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. Allocables are the new form of pork barrel
but the total amounts are determined by the executive rather than the lawmakers, who can decide how the funds should be spent according to PCIG. The Supreme Court declared the Priority Development Assistance Fund or PDAP, also known as pork barrel, unconstitutional in 2013. However, civil society and other watchdog from time to time flag possible new forms of the discretionary funds in the national budget. When asked if he would also investigate, the former House Speaker Remulla said, "Yes, wala akong choice eh." Oh, ano bang klaseng sagot yung wala akong choice? Parang napipilitan, di ba? Wala akong choice eh. It's a responsibility that I have to the Filipino people. And ano pa ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko kung ganon? Di ba? I mean, apektado na nga ang pamilya ko, apektado na ang mga anak ko, pero they know it's a job I have to do. I chose to be the ombudsman. I applied for it, and I had to go through a lot of things to become the ombudsman. We will do what it takes. Okay, so, salamat sa PCIG. At least, mayroon tayong mga ganyang investigative reporting para bang NBI. Kailang, ang kanila lang is to dig up the truth. Yan. Pag nabuo na yung kwento, yan, i-publish. Pork Barrel King. Wala bang Pork Barrel Queens? Eh, mas mataas si Sandro, 15 billion eh. Paano? Son and cousin. So, although hindi pa ito napapatunayan, but then, public opinion, hindi mo maiwasan ang publiko to conclude. So, dahil reported ito, tingin ko, lalong makakasama ito sa imahe ng Marcos administration na sa ngayon, lugmok na ang satisfaction, trust, or approval rating ng administrasyon. Itong report na ito na lumabas, lalong magpapadiin sa kanila. Kaya, sa 2020 election, kahit ano pang gawin ng Marcos administration, parang, opinion ko lang ito, hindi na sila makabawi. It's a kiss of death. Kung sino man ang endorse ni Pangulong Marcos na kandidato niya sa 2028, parang nagbigti, parang nagpakamatay. Ang sinasabi, si John Vic Remulla daw at saka si Vince Dizon. Ano lang yun, ugong-ugong pa lang. Kasi si Martin Romualdez, na siya ang nag-ambisyon, siya ang dahilan bakit na-break ang unity eh. Dahil sa kanya ambisyon. Kaya kung naging, ano lang muna, kinalimutan muna sana ang politika ba? Ang pinagtuunan ng pansin sana yung pagtutulungan para umangat ang bansa. Wala na sanang problema eh, baka buo pa ang unity. Nang dahil sa ambisyon ni dating Speaker Romualdez, kaya nagkagulo tayo. Kaya lumabas yung tambaloslos, kaya nagka-break na talaga. Tinira na nila ng tinira si BP Sara, dahil ayaw nila na nandyan siya na makakalaban. O, ano ngayon? Kaya nga, tama si BP Sara, ang gaba, dili magsaba. O, hindi ako maniwala na dumating ang punto na mapilitan siyang mag-resign. Nang dahil sa social media, nagtulong-tulong na lang eh. Ano lang ito siya? God's intervention. May narinig akong preaching ng isang senior pastor sa isang malaking congregation. It has millions of members sa Pilipinas. Hindi ko lang pangalanan. Nung nag-prayer siya nga, Lord, please intervene. There is so much corruption in this country. Maawa po ka sa bansang ito. Salamat, sabi ng pastor, salamat sa iyong pag-expose sa talamak na korupsyon. Please continue to do it at ihinto nyo na po ang korupsyon. Kawawa ang taong bayan. Ganon ang prayer ng senior pastor niyo. So, alam na. Pork Barrel Kings. Ano? Totohanan na ba ito? Hindi pa sila sasantuhin ni Ombudsman Remulla? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo ko na. Yan natin ang reaction opinion itong post ng Feed Your Mind Incorporated. Hindi nakapagtimpi si Representative Janet Garin sa mga kungukestyon sa pagbalik ng pondo ng PhilHealth gamit ang 2026 budget. Mariing tanong ni Garin, ayaw ba ng mga ito na mapabalik kaagad ng mas mabilis ang PhilHealth funds kaysa maghagilap pa ng pondo? Hindi ko naman sila maintindihan. Hindi ba mas maganda na ang pera ay siguradong hawak na o tiyak na darating kaysa umaasa sa perang hahanapin pa? Yun po ang pahayag ng kongresista. May narinig akong nag-comment, buing. Buing, ano yung buing? Parang shortcut ng Visayan word nga buang. Buang.
Bahala na kayo anong ibig sabihin ng buang. Oh, ito po yung caption, oh. Sa mga kumu-question, bakit sa budget kukunin ang pambayad sa PhilHealth? Ayaw nyo bang mapabilis? Sagot, ayaw po namin, Honorable Janet Garin. Di baling matagal, kahit abutin ng siyam-siyam, wag lang sa budget. Bakit? Kung sa budget nyo ipapasok sa 2026, kaming mga taxpayers ang nagbabayad, doble nakaw ang ginawa ng administrasyong ito. Maawa naman kayo sa taong bayan, Congresswoman Garin. Akala nyo ba kung sa budget ipinasok, tapos ng problema? Para kayong namumulot lang ng pera na, okay, 60 billion, no problem. Ipasok sa budget. Ganun lang yun sa inyo eh. Hindi nyo iniisip ang mga taxpayers. Parang pera, tingin nyo parang bukal lang ng tubig na gumaganon. O parang ulan na bumubuhos. Hindi po ganon. Yung budget na yan, galing po sa taong bayan. Pinaghirapan nila yan. Hindi naman sana problema ang pagbayad ng buwis. Example, pag nagbabakasyon kami sa Amerika, sa US, nakikita ko kung gaano ka-responsive ang gobyerno nila doon. Pag nagbibiyahe kami, ang naging libangan ko na lang is maghanap ng butas sa kalsada. Kaya wala akong makita. Bakit? Dahil magandang pagkagawa. Kaya sinasabi ko sa aking mga anak doon na di baling mataas ang buwis nyo dito, sigurado namang napapakinabangan ninyo ang inyong buwis. Nakikita ba? Na ibabalik sa taong bayan. Napaka responsive ang gobyerno, ang bilis. Police, response, mabilis. Yung environmental protection nila, ang ganda. Kalsada, ang ganda. Kaya sa Amerika, hindi ka maghihinayang magbayad ng buwis dahil na ibabalik nila sa taong bayan. Kung minsan sumusobra lang din. Kasi yung mga homeless doon, parang ayuda din na once nga naging homeless ka, ay nako, kahit hindi ka na magtrabaho. Dahil bibigyan ka ng ayuda ng US government. Kaya yung ayuda na yan is hindi lang sa Pilipinas, sa US din. Nagbibigay sila ng ayuda sa mga homeless. Kaya lang, ito na ngayon, mga buwis natin, tapos utang sila ng utang, ang laki na ng utang ng Pilipinas, magkano na, umabot na ata ng 17 trillion ang utang ng Pilipinas sa ngayon. Okay lang sana yung magbuwis tayo, okay, mangutang sila, yan, itong budget, ilang trillion na naman itong, kung gagamitin sa tama, wala eh. For 3 straight years, budget insertion ang ginagawa. Pasalamat tayo sa Philippine Center for Investigative Journalism. Napakaganda yung conclusion nila na grabing dalawang kongresista, Congressman Sandro Marcos and Congressman Martin Romualdez, dalawang malalapit sa Pangulo, tinawag ng PCIG report na King of Pork Barrels. For 3 years, yung tinatawag na allocables, yun na po yung bagong pangalan ng pork barrel funds, allocables. For 3 years, napag-aralan ng PCIG na 15 billion ang nakuha ni Sandro Marcos, samantalang 14 billion si Martin Romualdez. At dahil sa report na yan, nag-commit na si Ombudsman Boying Rimulya na iimbestigahan nila. Iimbestigahan niya na si Sandro Marcos at si Romualdez based on that report. So, ayan, balik tayo sa issue. Kahit abutin ng ilang taon, Honorable Garin, ako pumapayag ako. Ayoko yung mabilis na pagsauli, ginigisa nyo sa sariling mantika ang mga taxpayers. Hindi po kami 8-8, hindi naman kami bobo na pag ibinalik nyo through budget, itapos ng problema. Hindi po. Lalo nyo kaming pinahirapan. Doble nakaw ang tawag dyan ni Attorney Vic Rodriguez. Dapat hanapin, saan napunta yung 60 billion? Saan yung pananagutan niya ng Marcos administration, hanapin niya. At ibalik niya sa kaban ng taong bayan. So mga kaibigan, mag-ingay po tayo. Huwag tayong papayag na ibalik nila yung 60 billion, tayo pa rin ang magbabayad. Kalukuhan yan Para tayong ginagawang 8-8, tanji We were not born yesterday, Honorable Janet Garin. Puti na po ang aking buhok. Hindi solusyon yung pagbabalik agad. Lalo niya kaming pinapahirapan ang mga taxpayers. Kaya, di baling matagal. Basta,
Hanapin nyo yung mga nawawalang pundo at ibalik unti-unti.